He went out and departed into a solitary place, and he and there prayed. And Simon and they that were with him followed after him. And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. And he said unto them, Let us go into the next towns, and that I may preach there also, for therefore came I forth. And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. Now dito mga minamahal, napakalaga po na ma-evaluate natin ang ating mga sarili kung saan po tayo o ano ang ating mga pinapangunahing mga gawain. A priority is something you do first because it is important to you. Ulitin ko po, no? A priority is something you do first because it is important to you. Ano kaya yung mga prioridad natin sa mga buhay ngayon? Lumilipas sa mga panahon. September na, Berna ulit na naman. Amen. Maladagdagan na naman yung ating mga wrinkles dito sa noo. Hindi mga uban, ha? Mga wrinkles. At lalabas na rin yung pangalawang baby ni Makmak. Amen? Di ba yung blessing? Amen. Pero ibahin ko, ano ba talagang ating mga pangunahin sa buhay? The Bible says talaga, inihikaya tayo, seek ye first the kingdom of God. And all, and, ano, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sabi ng Bible din, ano? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. So, sino ba talaga ang pangunahin mo una-unang mahal sa buhay? O mahal sa puso mo? Lahat tayo may mga prioridad. Ako din, may mga pangunahin sa buhay. Amen. Pero bilang isang pastor, ang pangunahin ko spiritual. Wala akong ibang pupuntahan kundi ang pangunahin ko gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya lakihan ninyo yung tithes. Amen. Okay. So, we all have priorities. Nawa, yung mga pangunahin natin, yung mga prioridad sa buhay, ang Panginoon pa rin ang inuunan ninyo. Alam ko, nakukuha na tayo ng sanlibutan. Ang tanong nga ngayon, what are your priorities in life? Sa kasalukuyan ngayon, alam niyo po, nung panahon ng pag-aaral namin, kasi ngayon, sa summer ay papiesta. So alam niyo po, pagkatapos ng pesta, kami hindi na nag-aaral tuloy-tuloy, nagiging bulakbol na kami doon. So marami pong mga young people sa amin, mga unbeliever kami nung panahon ko, hindi nakakapagtapos sa pag-aaral. Ang tanong kasi dito, ano, have you ever spent much time thinking about what you should spend your time on? Ano bang ibig sabihin nun? Nagkaroon pa ka ba ng paglalaan ng sobrang panahon sa pag-iisip patungkol sa sarili mo kung saan ka ba talaga maglalaan ng mga panahon sa buhay mo? Amen. Matagal ka na talaga nag-iisip pero wala ka pa rin ginagawang prioridad sa buhay ngayon. Hanggang nag-iisip ka na nag-iisip, hindi ka naman talaga naglalaan ng panahon kung ano ba talaga ang pangunahin mo sa buhay. Sa mga people, alam ko, ang mga magulang, ang aming isipan talaga, ang prioridad, makatapos kayo ng pag-aaral. Amen. Sabi ko kay Harold, Harold, proud ako sa iyo. Mula nang kinuha kita doon sa Santa Lucia, nang nagngingisit ka pa sa kaitiman. Ngayon, di ba? Yan po ang tunay din na pangarap ng mga magulang, alam ko, kay Harold. Meron nga isang kabats ko doon sa isang teacher, si Sir Odi. Talaga, yung isang young people, nagturo yan doon ng si Sir Odi doon, nung nandun pa ang gawain. Diyan sa main road, yung katabihin dyan ni ina Maricar, yung kina Emily Bahay. Yung corner na yun talaga, yung katabi ni na Emily Bahay, yun talaga ang unang gawain dyan. Doon kami doon. Pinapagturo ko yan si Sir Odi. Nakita yan si Harold. Hanggang ngayon ba nandun pa yun? Oo, pioneer. Maganda yung pioneering yun si na Harold. At saka si Sir Ping. Nandiyan nagsisimba. Alam mo yung mga uhugin noon ng mga bata? Ano-ano lang sa, Pastor, magandang umaga. Andiyan, pagala-gala. Simba ka ulit. Yung anak dito ni hindi, yung isa dito sa may corner. Nag-aaral sa Montessori, nagsimba din yan. Dito si Jubil.
yung anak niya na babae, saka yung lalaki, si Jipoy, nagsimba din yan doon. Halos nga yung mga classmate ni Harold na-invite niya sa pananambahan doon nung karoon ng unang yung LCM, Love, Courtship, and Marriage. Tawanan nga sila sa pagtuturo ko sa LCM, Love, Courtship, and Marriage. By the way, alam nyo ba na napakalaga kung ano ang ating mga pangunahin sa buhay? Amen. Kaya nga nag-isip ka na ba kung ano ba talagang unahin mo sa buhay? Ang ilang mga tao walang plano sa buhay kung anong kanilang pangunahin. They just go from day to day doing whatever they want and whatever they feel like doing. Gawa na lang sila ng gawa hanggat nagagawa. Wala namang pinapatunguhan. Amen. Araw-araw namang ginagawa nila Ang routine ng buhay, ganun pa rin ang kaya ng buhay. Kaya walang pag-unlad sa buhay. Amen. Nawa, tayo ay mayroong ginagawa, higit sa lahat sa Panginoon. Alam niyo po, without ever really asking themselves what they should be doing, hindi nila hinihiling kung ano talaga ang kanilang ginagawa na dapat pangunahan. What priorities to set for your life? Ano ba talaga ang nakahanda o naka-ready sa buhay mo, mga prioridad? Ang Biblia po nagbibigay sa atin ng maraming mga klaradong mga pahayag. Hundreds of such statements na mga priorities sa ating being a Christian. But only one thing that matter ay gumawa ka ng mga makalangit na mga bagay na dapat pangunahin mo yan. Ibig sabihin, make eternal things priority. At yan po ay mahalaga sa Bible. Sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all this, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Mark chapter 8, sa verse 36, the Bible says, sa verse, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. Ano man ang yung nakamit dito sa material na mga bagay sa buhay mo, pero ang kaluluwa mo maligaw, wala ding pakinabang. Kaya nga, ano ba talaga, kuya, ang pangunahin niyo po sa buhay? Dalawa lang ang gusto kong pag-aralan natin dito. Dito lang chap-chapin. Ganoon naman talaga ang mga style ko ngayon. Yung verse, hati-hatiin ko na lang, okay na So, dalawang outline lang. Amen? Alam ko, nag-iirita na naman ng mga tiyan natin. Amen? So, una-una, ano ba talagang prioridad ng ating Panginoong Kristo? Hatiin natin. Sa verse 35 and 36, sabi ron, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. And Simon and they that were with him followed after him. Jesus' first priority was, ano daw? Prayer. Alam nyo, sampal sa atin ito. Ako din nga hanggat pinag-aaralan ko nga to, ako din minsan. Nakakagising ako paggabi, nakagising ako 1:00, 12:00, upo ako sa aking office. Saan bang office ko? Ang bira, Sabi ko nga napunta nga ako kay Pastor Luego, wow, Pastor, aircon ng office mo Nung pumunta nga ako doon, iba na naman ang bahay nila Nung puntahan ko doon, yung asawa ni Pastor Luego, saan pangalan nun? Sabi, Ma'am Doris, bahay niyo yan? Office mo na rin? Opo, Pastor. Sabi ko, ang taray, Ma'am. Ang ganda bahay niyo. Sana, tawa-tawa siya So, ang office ni Pastor Luego, sabi ko, wow, aircon. Tapos yung mga plake na andyan. Wala, saan ang plake ko? Wala. Yung Bible school, yung eskwelahan. Sabi ko, meron siyang mga yung tawag doon? Yung tinatatak tulad sa atin dito na binili. Yung mga stamp po. Sabi ko, wala ka man lang dito sa Bible school, wala kang yung seal, yung mga ganun ba. So, bili siya din doon ng ganun. So, alam nyo, ang mga talatang ito na ating binasa,
nagpapakita sa atin na ang Panginoong Kristo, ang pangunahin niya una, prayer time. It was a priority in his life. Prayer. Alam niyo, nakakuha ako dun sa FB. Pero ano naman to eh. Si Bruce Lee, hindi ko alam, unbeliever nga yun eh. Sabi ni Bruce Lee, do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Alam niyo po, bakit po inuuna ng Panginoong Kristo ang prayer? Dahil ang katawan natin palagi pong tulog. He lost his sleep to pray. Tingnan nyo, ang salitang ito, wala naman ditong specific na oras eh. Sabi lang sa verse 35, and in the morning, rising up a great while before day. Siguro mga 3 o'clock to 6. Nagising siya doon. At hindi lang just to pray. He went out that house into a solitary place and then he prayed. Alam niyo ba? Pag siya nagising, hindi lang doon sa bahay, nag-pray. Hindi lang siya, Lord, salamat sa pagkain ito, na minsan ito. Hindi lang ganun ang pray. Lumabas siya sa bahay, humayo sa doon sa isang lugar na matahimik. And then nag-pray. Totoo lang, pwede ka namang humanap eh. Ang tinuturo naman lang sa Matthew 6, pumunta ka sa kwarto mo at lumuhod doon. Kausapin mo directly ang Panginoon. Tayo ba, alam niyo, marami tayong kailangan ipanalangin. Jesus got up exceedingly early while it was still night upang manalangin lamang. Halos tayo pag umaga, anong ating inuuna? Asa na ba yung aking cellphone? Di ba? Saan pala tayo rito eh? Wala na yung mga makalangit na bagay, by the way. Alam niyo po kung bakit kayo malusog ngayon at walang sakit? Dahil nanalangin kayo. Amen. Hindi niyo ba alam kung bakit kayo nandito sa lugar ngayon ng Sunday? Dahil nag-pray kayo. Amen. Hindi niyo ba alam na may bahay kayo, na nakakapasok kayo sa school, sa trabaho, at meron kayong pera, at kinakain lahat-lahat dahil nanalangin kayo? Amen. Hindi naman dapat tayo karapat-dapat dong bigyan. Dahil lang sa biyaya at habag ng Panginoon niya, nagkakaroon ka. Ang yayabang pa natin. See? Mga minamahal. Lumalabas ito na ito'y Sunday morning. Pagkatapos ng trabaho ng ating Panginoong Jesucristo upang magpagaling ng mga may sakit sa panahon na yan. Siguro Sabbath day. Matapos ng matagal at pagod na araw sa pangangaral din at paglilingkod upang gamutin, pagalingin ng may sakit. Pero Jesus still got up early to pray. Naalala ko, sinasama ko ni Pastor Vince, naglalaro kami ng gabi, basketball. And then umuwi kami mga alas 12. Sabi ba niya, kaya mo pa bang magbasa ng devotion? Talaga naman, Pastor. Yung aking mata, namumungay na pag pipikit na eh. Kaya mo pa bang mag-pray? Talaga, salamat Lord. Nanalo kami sa basketball. Ang bira. Tayo! Ikaw, Kristiyano, sabi ng Bible, at it is a command to pray. That ought always meant to pray. Napakalaga pa rin ang panalangin, mga minamahal. We know that prayer was a priority to him because it cost him hours to sleep. Mapapatulog siya eh. In humanity, yan po ang ating Diyos, nagkatawang tao. Sabi ko sa mga Bible student, paano mo matatawag ng ating Panginoon, Jesus is God? Natatawag lang natin siya ay Diyos dahil mayroon siyang divine nature. Yung katawan ni Jesucristo, hindi naman Diyos yun. Amen. Meron lang siyang divine nature. Kaya siya ay Diyos. Pero nanatili pa rin siyang maging Diyos sa kabila na siya'y tao din. The prayer of Jesus was a continual habit. Tingnan niyo, Luke 5 verse 16.
Magtingin nga tayo ng mga Bible, amen? Sa bahay, hindi naman kayo nagbubuklat eh. Amen? Nandito pa nga yan sa bahay, sa church ng mga Bible. Sa Luke chapter 5, verse 16, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. Pumunta doon sa kaparangan at nanalangin. Sa Luke chapter 5 also, sa verse 12, And it came to pass when he was in certain city, behold, a man full of leprosy, tama ba? Who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make clean. Mali yata ang aking doon. Sa chapter 5, verse chapter 5, sa verse 1 and 2. Wala na, hindi na ako nakaano doon. Yung all night he prayed. Wala na, hindi na ako nakaano. Siya na magdamagan na nalangin. Nakita niyo ba? Luke chapter 5, hindi ba? Sa verse 12 ba? O verse 6? 5? Chapter 5, verse 5? Ayan na. Merong verse talaga na si Kristo, magdamag siya na nalangin ng gabi. Alam niyo po, kung ang prayer, ang panalangin ay isang malaki pong pangangailangan sa buhay ng ating Panginoong Hesus, natitiyak ko rin na isa ring malaking pangangailangan din natin sa ating mga buhay. 6:12. Luke chapter 6, verse 12. Sa verse 12, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray continued all night in prayer to God. Kaya niyo bang manalangin ng gabi, magdamagan? Alam niyo po, prayer vigil. Wala pa tayo niyan. No. Amen? Alam niyo po, ang pagpe-pray po, kailangan madisiplina natin sa ating mga sarili. Amen. Madisiplina natin. Sabi ko nga, kung ang panalangin ay isang prioridad at malaking pangailangan sa buhay ni Jesucristo, natitiyak ko rin, dapat gayahin natin. Siya mismo, nanalangin tayo pa kaya? Na dapat na tayo ay malaki ang ating pangangailangan sa araw-araw, sa ating mga buhay mismo, kailangan natin manalangin. Do you still believe in prayer? Nananalangin pa ba tayo? Naniniwala pa ba tayo sa panalangin? Amen. Alam ko ang Panginoon, sumasagot pa rin, tumatugon pa rin sa mga kung sino nanalangin sa Kanya na mga Kristiyano. Hindi nyo ba alam, ang sinasagot lang sa mga nanalangin yung Christian, born again. Kailangan natin ng panalangin. Alam nyo ba, the strength and power to live, prayer can help us. The strength and power to live, prayer can help you. Yung kalakasan at kapangyarihan upang ipamuhay natin o mamuhay, kailangan natin manalangin dahil yan po nakakatulong sa atin buhay. Ang masasabi ko, make it a priority. Gawin niyo pong prioridad. Gawin mo gaya ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Mag-set ka ng alarm! Kung nag-a-assist ka ng alarm sa bahay mo upang pumasok sa trabaho, totoo lang, nakakahiya tayo sa Panginoon. Mag-set ka ng alarm clock ng maaga kaysa pangkaraniwan na gawain bago ang iyong magawain simulan sa araw na yun. Prayer can help us. We are able to use the power of prayer in every aspect of our lives. Pinapanalangin mo ba ang mga kapatiran? Pinapanalangin mo ba na sila maging matapat? Ipinapanalangin mo ba ang palagi ng kukutya sa iyo? Ipinapanalangin mo ba ang pamilya ng pastor, yung missionaries, yung gawain ng nagsusulwining, yung nag-special number, yung nagtuturo sa Sunday school, yung mga kapatiran na minsan na lang hindi nagsisimba at nawawala ng gana? Amen. Pinagpipring mo ba ang isang kapatid na na-offend?
na gusto na nating awayin din. Amen. Alam niyo po, because by prayer, we acknowledge God's power. Dahil sa panalangin, kinikilala natin ang kapangyarihan ng Panginoon. O kasi wala tayong kapangyarihan to move that mountains. Amen. At sa pamamagitan po ng panalangin, ina-acknowledge natin yung kabutihan ng Diyos, ina-acknowledge natin yung neediness, yung dependence sa Kanya. Dumidepende lang tayo sa Kanya sa araw-araw na pamumuhay natin. Prayer will allow you to connect with your inner self. Magkaroon ka malang ng pagbubulay-bulay. Yung nagkakaroon ito ng yung ating karanasan at humanap ng kapayapaan at layunin. Kasi ang panalangin, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Pero, ang tanong, naniniwala ka pa ba sa panalangin? Amen. Panalangin, Lord, bigyan mo lang pera. Sabi, bibigyan ba ako ng pera? Nagda-doubt ka eh. Alam niyo po, ikininto ko na sa inyo eh. Paano tayo manalangin? Paano tayo manalangin, pray without ceasing? Yung mga kabataan naglaro sa mga malapit sa mga kabakahan. And then yung isang baka tumakbo palapit sa kanila. Nagtakbuhan sila, sabi niya, takbo tayo, andyan na yung baka. Sabi ng isa, hindi, manalangin tayo. Sabi ng isa, hindi, habang tumatakbo, manalangin tayo. Mayroong isang anak ng tatay, ipupunta sila sa prayer vigil para umulan dahil ninyo ang lugar sa kanila. Nang nagmamadali ang tatay, sabi ng tatay, dalian mo, punta na tayo sa prayer vigil, sa church. Nang lumabas ang bata, sabi ng tatay, ba't nagdadala ka ng payong? Di ba nagpipir tayo na umulan? Yung bata may paniwala, nasasagutin ng panalangin na umulan. Amen. Can we still believe in prayer? Our Lord did not just pray habang siya'y matutulog na. Pakaintindi natin na siya'y lumabas, naghanap ng pribadong lokasyon kung saan siya'y mapag-isa sa lahat upang humiling sa Panginoon. His quiet place was in a mountain. Lugar mismo, naghahanap siya ng mountain. Kaya dito sa Naik, alam nyo, mayroong mountain, prayer mountain. Hindi ako nakakasama kay Pastor Louie ganun. Naghahanap siya ng prayer mountain. Alam niyo po, Matthew 6:6, sa Matthew chapter 6, verse 6, ano sa'yo? Buksan natin sa Matthew 6:6, nandiyan ba kayo? Sabi ng Bible sa Matthew 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. Amen. Maganda ito, mga minamahal. Minsan, yung pwesto nyo, luhuran nyo, lumuhod kayo sa panalangin. Praying in a solitary. Yung bang solitary means na nag-iisa ka lang. Na lugar na tahimik, yung lugar. Alam nyo po, nakakatulong ito ng nag-iisa ka, na magkaroon ka ng concentration at mayroon pong limitasyon na mai-interrupt ka. Naalala ko ang aking lola sa SSS Billy sa Marikina. Katolik yun. Umaga, nag-rosaryo. Sabi na, yung sinaing! Yung labahan! Tingnan nyo. Make it a priority in your prayer time. Humanap ng lugar na matahimik and then pray. Amen. Kailangan natin dahil anak ka na eh. Amen. Meron tayong tatay spiritual, which is God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Totoo lang, kailangan natin manalangin. He prayed for a long time. Totoo lang, ang Panginoon nananalangin, magdamagan. Alam nyo, hindi natin alam kung anong oras talaga actually bumangon siya. Kundi ito'y maaga. He talked to the Father about many things and received strength.
Alam po, hindi po interesado ang Panginoon sa mahabang mga panalangin na ipinapakita natin. Katunayan, si Jesucristo ikinundim ang mga eskriba sa mahabang practice na panalangin. Sa Mark chapter 12 verse 40, sabi doon, make long prayers, this shall receive greater damnation. Hindi rin interesado ang Panginoon, ang gagaling mong mga bigkas na yon, nananalangin ka. Hindi rin doon interesado ang Panginoon. Just pray kung anong nais mong hilingin sa Panginoon. Amen. Humiling ka ng pera, specifically kung magkano. Humiling ka ng mga kagalingan ng ating sakit na gumaling. Asagutin ng Panginoon po yan eh. God is looking for sincerity, prayer, not long prayer. Yung sinseridad ka na nanalangin, talaga. Pero, mag-isip-isip ka naman. Sabi ni King David, the Lord will not hear our prayer kung merong kasalanan sa puso natin. If I regard iniquity in my heart, the Lord certainly will not hear us. Yun yung mga minamahal. Making God a priority simply means giving Him lots of time. Ano ba ang mga pangunahin natin? Lots of time. Mag-spend po tayo. God desires that we spend quality time. Alam po yung pag sinabing quality time, maglaan tayo ng quality time. Mag-spend ka na magbasa ng Bible. To know the Lord. Mag-aral ka. Mismo personal study ka upang makilala mo ang Diyos kung sino siya eh. And in prayer also, maglaan tayo ng panalangin. When we spend time with God, we can unlock God's plan for our own lives. Amen. Bubuksan po ng Panginoon yung mga plano at kalooban niya para sa iyo mismo. Pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, i-unlock po yun mga plano sa buhay ninyo. At alam ko, nalalaman natin na mayroong plano sa bawat isa sa ating mga buhay. Huwag ka magsarili sa buhay mo. Sa mga plano at desisyon, isama mo ang Diyos sa mga buhay natin na plano. Amen. When we spend time with God, we can unlock God's plan for our lives. We can receive direction also from Him. Ito lang, wala tayong mga maayos na mga direksyon eh. Puro kabalik rin yung ating mga direksyon sa buhay. Totoo, alam niyo ang mga Baptist doctrine? Makinig po kayo. Kung ididiin ko sa inyo, magrereklamo kayo. Amen. Biblically. Totoo lang. Mga carnal tayo. Kulang yung ating commitment. Amen. Partial commitment is not a commitment. Amen. Kulang. Napaka-shallow yung ating belief. Napaka-shallow yung ating standard of living, of being a Christian. Wala pa tayo sa katiting kung tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung history, the earlier Christian, wala pa tayo. Kaya kinikwento ko sa inyo. Pag napunta tayo sa langit doon, masasabi ba ng Panginoon, welcome, thou good, o kaya bad, and faithful servant. Enter now into the joy of my kingdom. Alam niyo po, nakakahiya yun. Pag nasikhan ka ni Pablo, yes, God bless. Kumusta ang Christian life mo sa mundo nandun ka? Papaano ka namatay? Yung mga testimony nila. Si Pablo, ako, alam mo na kung ano nangyari sa akin. Kung ano ang history doon sa buhay ko. Hinataw ako ng shoulders, ng espada, pugot ulo. Dahil naglingkod ako sa Panginoon. Ikaw, anong testimony? Anong nangyari sa iyo? Namatay ka sa dahil sa kakain-kain. Nakakaya tayo mga minamahal. Hindi niyo ba alam si James,
natagpuan siya na patay, nakaluhod, nananalangin. Tayo po'y maglaan ng panahon sa Panginoon. Dahil tatanggap tayo ng maayos na direksyon sa buhay natin mula sa Kanya. On the steps to take and decision to make for our lives, yung tamang mga decisions. Kaya let's make a prayer a priority in our lives. Kung unang pangunahin ito ng ating Panginoon, bilang mga Kristiyano, dapat manalangin tayo. Yung pamilya mo ba, pinapanalangin mo? Na kayo lahat naglilingkod na masaya. Yung pamilya mo ba, hindi lang ikaw nanay na magulang, hindi lang ikaw tatay na magulang, na andito sa church. Meron ka bang desire na sila ay makasama mo? Meron ka bang panalangin na maligtas ang anak mo, asawa mo, magsama-sama kayo in heaven? Kaya nga pag namatay kayo dito sa lupa, diyan ba kayo? Ang anak mo ba nasa impyerno, ikaw nasa langit? Ipinapanalangin mo ba na sila'y maligtas at mabahagian mo? Ikaw mismo ang may responsibilidad. Siran mo ang anak mo. Ipaglaban mo yung faith mo sa pamilya mo. Huwag na huwag mong i-water down yung words na yan. I-lower down yung standard na yan sa makakarnal na mong pamumuhay. Pangalawa, dahil ito ng huling outline. Amen. Ay, nako. Doon pa rin sa ating text. Number 2, anong sabi doon? Jesus' second priority was preaching. Unang priority, prayer. Sana sa bata? Nasaan na ba tayo? Sa Mark chapter 1 pala. Anong sabi doon? Sa Mark chapter 1 verse 37 and 39. Sabi doon, and when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. And he said unto them, let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth. And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. Jesus' second priority was preaching. And Jesus' first priority was prayer. Now, mga minamahal, para ma-educate kayo kung bakit may simbahan sa buong mundo. Ang Panginoon po pumunta rito as the Messiah, means the Anointed One, the Savior, for Israel's sake. For the sake of Israel, upang sila'y maligtas. And then namatay siya, and then naidugtong tayo sa royal blood ng mga Hudiyo upang maligtas ka rin sa pamamagitan po ng preaching. Di ba blessing yun? Ngayon nagkaroon po ng church. Ang Panginoon pumunta ng langit para sa church. Babalik din siya in the second coming rapture for the church. At babalik siya sa pangatlo upang siya dito maghari na sa lupa. 1,000 years reign. Amen. Now, ang church po layunin, ang gawain, una-una, is to preach the Word of God. Yes. Hindi lang tayo rito upang magkainan, magmaritis yan. Tayo dito pumunta upang sambahin ang Panginoon at hamunin ang salita ng Panginoon. Yung mga awitan natin ng mga music, mag-ingat po tayo sa mga music. Dapat ang napapakinggan music, yung mga lyrics, ay mga nagre-reflect about the Lord Jesus Christ, teaching the Lord's blood, teaching nagkakaroon ito sa ating upang tayo ay makareflect ng ating buhay sa Kristiyano. Amen. Alam niyo po, si Kristo nagkaroon po ng kanyang pagpupukus. Si Pedro at Andrew, James and John went out looking for Jesus in the morning. Nang matagpuan nila siya, si Kristo ay nananalangin. Tingnan niyo ang ating Panginoon. Lahat ng mga tao ay hinahanap ka, sabi nila. Sabi ni Jesus, tayo ay pumunta sa sunod na mga bayan upang mangaral tayo doon. Alam niyo po, pumunta sila sa mga synagogues. Ang
unang simbahan noon para sa mga Hudiyo ay synagogues. Mga Hudiyo yun. Meron silang binabasa doon ng mga scroll ng Old Testament. Di ba? Hindi lamang sa nanalangin kundi ang prioridad na mag-preach. Lahat po ng mga Hudiyo doon sa synagogue, nag-preach siya doon. Hindi lamang pangunahin ni Kristo gumawa ng mga himala, kundi gumawa din. He was a preacher. He had the message of salvation to tell the world. Alam niyo po, mga minamahal, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan mo rin mag-preach. Kailangan mo i-share ang salvation para sa mga unbelievers. Ikaw ay may tungkulin at responsibilidad na hindi itikom. Maging pipi na lang na ikaw Kristiyano, magbahagi ka rin. Mag-share ka ng mabuting balita. Totoo lang, lahat tayo ay ikinumit ng Panginoon na mag-share ng gospel. The word preach means to herald, to proclaim, to publish. Huwag kayong mahiya mag-share ng gospel. Jesus' preaching was focused on sharing the gospel with the people. Alam ko may nagtyaga sa iyo magbahagi ng salita ng at nandito ka, pasalamat ka sa Kanya. Dahil ang titigas din ng ating mga kukuti noon. Napuntahan ako ng isang preacher sa bahay, lasing pa ako noon. Nagtatago pa ako noon, pero nagtyaga sila. Di ba? Yung buhay natin, kanya-kanya tayo, mga ginagawang kabalbalan. Hanggang ngayon nga, siguro, kabalbalan pa rin. Hindi po ba? Hindi ito nakapokus upang magpa-impress ka, magaling kang umawit, magaling kang mag-preach. Mga minamahal, ang soul winning, dito tayo nanghihina at lahat tayo, may kasalanan na magbahagi, soul winning. Ito po ang commission ng Panginoon. Sumama ka sa soul winning. Kung hindi ka makasama sa mga kaibigan mo, mag-soul winning ka, mag-witness. Alam niyo po, ito ang gawain na hindi tayo lumalago, soul winning, witnessing. Ang sasabihin mo, pastor, nagbibigay naman ako ng tithes. Makinig ka. Kahit magkanong ilagak mo dyan na pera sa tithes and offering, pag hindi ka nagsusoul winning, nagwi-witness, hindi ka tama sa Panginoon. Amen. Pastor, nag-aatid naman ako ng every Sunday. Matapat naman ako. Kahit ka dito matulog pa sa church, pag hindi ka nagre-witness, hindi ka tama sa Panginoon. Hindi niyo ba alam? Lahat tayo dito dapat nagsishare ng gospel. Amen. Ito yung kahinaan natin. Hindi lang pastor. Kung tunay ka na saved, alam ko kung paano ka na saved, yan lang i-share mo. Hindi mo na kailangan mag-aral pa sa Bible school, seminary, to witness sa mga unbeliever. Ang focus ng ating church, makinig po kayo, ang focus po ng ating church needs to be on preaching. Upang ma-educate tayo spiritually. Kung ano po ang kinalalagyan, kung bakit ka Kristiyano, kung bakit ka nagsisimba, o ano man mga gawain natin dito sa gawain. Witnessing is a type of preaching. And bawat Kristiyano, marapat na gawin itong isang prioridad na tumulong sa church, maibahagi ang gospel sa mga taong ligaw. Amen. Walang Kristo sa buhay. Alam niyo po, ang utos po ng ating Panginoon, it was also an instructive. Ang Panginoon nag-preach about the Bible truth. Gaya ng sabi ko, preaching is proclaiming the gospel to the lost. Mga minamahal, Jesus' sermon did not entertain. Nag-preach po siya upang hindi po ma-entertain siya. Hindi po ma-entertain yung tao. Ang dahilan po kung bakit kailangan maibahagi ang gospel upang makonvict ang mga tao na sila'y makasalanan. Amen. Yun po ang purpose dito. They taught and brought conviction. Dahil mayroon tayong guilty sa ating mga puso at isipan.
Dahil ang salita ng Panginoon, nagko-convict na meron kang kasalanan. Hindi upang dito ay ma-entertain ka o ma-entertain ang mga tao. Hindi po. In many churches today, preaching has been watered down to keep it from offending. Kaya anong gagawin ng... Alam niyo yung purpose ng preaching? Hindi ito, okay, ma-offend ah. Dapat na-open ka sa salita ng Panginoon. At pag nasaktan kayo, alam niyo po, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Marami tayong mga kahinaan. Entertainment and carnality, music, na ipapalit na sa church. Sa mga charismatic, di ba? Hosanna! Babalik-balik na kanta. Hosanna in the highest. Sayawan sila. Na-entertain sila eh. Hindi sila nakukonvict eh. See, napapalitan na yung entertainment kaya hindi tayo gumagamit ng mga drums. Siguro ang galing sumayaw dito ni Makmak eh. Di ba? Alive, alive. Hindi ito pa-entertainin. Pumunta ka doon sa mga artista na lang. Amen po ba? Amen. Na ipagpalit na rin yung mga churches, yung mga kahalagahan ng preaching to please the crowds. Hindi yan ang tama. Kung ang ating prioridad ay katulad ng ating Panginoong Kristo na prioridad, we must preach the word. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Amen. Alam niyo po, dapat marami kang alam sa Bible. Nakakalungkot, marami tayong alam sa mobile phone. Amen? Pangalawa, yung utos ng Panginoon, it was dutiful. Hindi beautiful ha. Tungkulin natin. Yan yung mga minamahal. Alam mo sa verse 28, sa chapter 1 verse 38, and he said unto them, let us go into the next towns that I may preach there also, for therefore came I forth. Ang Panginoon nagsabi that preaching the gospel was one reason He came into this world. Nalalaman niya ang urgency of preaching, yung mission to preach. Ang mission natin dito, kung bakit tayo nandito sa lupa, hindi lang magpabundat ng tiyan. Mag-preach ng gospel. Meron ba ang gawain natin dito nakadeterminado upang sa katuparan ito, yung tungkulin natin, and preach all the towns of Israel, preach all the towns of Naik also. Alam niyo po, ang mga unbeliever, nangangailangan sila na makapakinig sila ng mabuting balita bago sila mamatay at bago sila maniwala. Kailangan sila magkaroon ng pakinig ba? Sa Romans chapter 10 verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano sila makakapakinig pag walang preacher? Isa ka doon na preacher. Mga babae, mga lalaki, lahat tayo dito mga ngaral ng salita ng Panginoon. Amen. This is urgent because those who do not believe will be doomed into hell. Nakakalungkot. Andun ang mga kaluluwa sa impyerno. Sa pagtatapos, amen? Tsaka yun. Amen. Oh, let's make preaching the gospel a priority in our lives. Conclusion. Dalawa dito ang pangunahing prioridad ng ating Panginoong Kristo sa buhay. Or to pray or to preach the gospel. Now, ito ang harap. If you are a Christian,
Dapat ba ito dalawa din nasa iyo? And this ought to be a priorities in our life as well also. Napakasimple lang yan, pero di natin napapansin. Kung hindi yan ang priority ninyo, I challenge you. I repeat, I challenge you. I-adjust ninyo ang inyong mga prioridad in life. Amen. Amen. Wala naman kayong ginagawa minsan sa bahay ninyo. Amen. Amen. Read the Word of God. I-challenge ko kayo. I-adjust ninyo ang inyong mga priorities. Praying and preaching are far more important than most things that crowd our all lives, mga minamahal. Natatabunan na tayo sa mga prioridad natin sa buhay na wala namang sentro sa ating Panginoong Kristo. Tayo na tumayo, manalangin. Dakilang Ama, Ikaw na po, Panginoon, magsuri sa mga buhay namin, O Diyos. Hindi ko alam ang kanilang mga puso. Hindi ko rin alam, Ama, ang kanilang mga pangunahin sa buhay. Kung Ikaw pa rin, Panginoon, ang kanilang hinahanap, I pray. Hinihiling ko